ba yung mga product na dapat nating gamitin kung gusto nating matanggal, halimbawa yung mga kalawang sa grills natin, sa gate natin, sa mga stainless sink, at kung ano yung product na gagamitin mo kung tatanggalin mo yung pintura ng furnitures mo or ng mga gamit mo sa bahay na halimbawa mga gawa sa bakal or kaya naman mga gawa sa kahoy. So, minsan kasi kapag gusto mong tanggalin yung pintura, hindi basta-basta mo siya dapat na patungan agad kung gusto mong baguhin yung kulay. Lalo na kung merong kalawang, halimbawa yung furnitures na gawa sa bakal at yung furnitures mo na gawa naman sa kahoy na kapag kasi pinatungan mo, ano siya, yung babakat siya na hindi siya talagang smooth. So, ano nga ba yung mga product na dapat mong gamitin kapag yun yung gusto mong mag-DIY, ganun yung gusto mong gawin. So, ito yung mga dapat mong gamitin. So, hi, ako nga pala si Daljili Santos or Ate Dal. So, 13 years po ako na nag-manage po ng aming sariling hardware. Kaya, aware po ako sa lahat ng klase ng mga, almost yung mga klase ng mga materials na dapat gamitin and yung common na hinahanap sa akin at binibili po ng aking mga clients. Kaya, talagang stock knowledge ko na siya. So, at dahil mahilig din ako mag-DIY, mahilig ako mag-explore, mahilig akong magpintura, kung marami nga lang akong time, gusto ko talaga yung nagpipintura. So, yung pintura, yung product po na gagamitin nyo kapag magtatanggal po kayo ng kalawang sa bubong or sa bakal or sa mga stainless, ang magandang brand po is Turco. Turco Rust Converter, available siya in yung pinakamaliit 250 ml, yung susunod naman ay 500 ml, 1 liter, and then 1 gallon. So, paano nga ba yung application niya? First step, unang-una, dapat malinis yung surface, wala siyang oil, wala siyang grease, as in malinis, linisin mo siya talaga, punasan mo talaga siya bago nyo siya applyan ng Turco Rust Converter. And then, ibabad nyo po siya overnight. And pwede nyo rin po siyang gamitin, yes, sa mga stainless, lalo na yung sa mga stainless sink. Kasi diba yung mga stainless sink, actually yung mga stainless, available yan in 201. Ibig sabihin, yan po yung type ng stainless na hindi siya masyadong, kumbaga, tinatablan siya ng kalawang, ganun. Ang susunod naman, 202 and then 304 na smoke type. So, kinakapitan din yan ng kalawang. So yun, after nyo siyang ma-applyan ng Turco, ibabad nyo lang siya overnight and then punasan nyo na. At kung gagamitin mo naman yung Turco Rust Converter sa mga grills mo, sa mga bakal mo, sa gate or sa bubong, ganun din po yung procedure. Kailangan malinis muna yung surface, applyan nyo siya, ibabad overnight, bago nyo po siya i-primer at saka nyo siya i-top coat. Kasi importante, halimbawa, lalong-lalo na, kung yung bubong nyo ay gusto nyong i-repaint, importante na dapat tanggalin nyo muna yung kalawang para maging mukhang bago talaga siya at mas tumibay pa yung bubong nyo kapag wala na yung kalawang bago nyo po siya pintahan or i-top coat ng mga enamel paints or ng mga lacquer type paints. And about naman doon sa, halimbawa gusto mong tanggalin yung pintura talaga, babakbakin mo yung pintura ng furnitures mo or kung ano man yung mga gamit mo sa bahay na gusto mong tanggalin yung pintura. Ito yung pagpipilian mo, merong strip soil, so nasa bote siya na ibababad mo siya. Take note lang, itong strip soil dapat kapag pinahid mo siya, medyo mahapdi kasi siya sa kamay. So dapat meron kang gloves kapag in-apply mo siya, using your brush. So ibabad mo lang and then kapag binabad mo siya, eventually makikita mo parang kumukulo-kulo yung pintura. Kapag nagkulok-kulubot na siya, so yun yung time na i-scraper mo na siya or bakbakin mo na siya using yung halimbawa yung mga paleta kung meron ka man or paint scraper, pwede. At ito naman yung isa na pwede mong gamitin kapag magbabak ka ng pintura, yung spray paint remover. So itong spray paint remover na product ni Kobe, okay siya kasi ang bilis niya lang talagang i-apply. Kapag pag-spray mo, seconds lang, at least mga seconds lang talaga, wala pang 1 minuto yata. So kukulo na agad yung pintura tapos madali mo na siyang matatanggal. So yun, para maging mas effective yung pagpapalit mo ng pintura sa mga gamit mo, yan yung mga products na dapat mong gamitin bago mo, halimbawa kasi yun, di ba, yung mga gusto nating pintahan na mga spray type na gamit natin, yung mga inisprayan. So yun, dapat talaga tanggalin nyo muna yung dating pintura niya bago nyo po siya i-sprayan ulit para kasi hindi magpatong. 'Di ba kapag nababakbak na yung pintura, pag pinatungan mo siya ng spray paint ulit, pangit yung dating, hindi makinis. So dapat bakbakin mo talaga. Tsatsagain mo nga lang siyang i-spray
i-paint scraper. So, yun lang. Sana nakatulong itong video na ito. Thank you and God bless.